Isa sa pinakamadaling paraan para makapag-build ng wealth ay ang stock market. Merong isang investment na madalas ini-ignore ng mga beginners at minsan kahit mga matagal nang nag-i-invest, ang ETF. It became one of the fastest growing investment in the world. Noong 1993, ni-launch ang pinakaunang successful ETF, ang SPDR S&P 500 ETF Trust. Nag-iisa lang talaga siya sa buong market. At fast forward ngayon, nasa over 10,000 ETFs na globally. At traded na sila sa mahigit 80 stock exchange worldwide. Pero ito yung mas nakakagulat. Global ETF assets today estimated over 15 trillion. So from almost zero to a multi-trillion dollar industry in just 30 years. At ang dahilan, mas pinadali kasi ng ETF ang pag-invest para sa mga ordinaryong tao. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng complete beginner-friendly guide tungkol sa ETF. And after this video, maintindihan mo kung paano gumagana ang ETF, paano mag-research ng ETF, paano makakaiwas sa mga beginner mistakes, and of course, buy your first ETF. So kung gusto mong maintindihan ang ETF in a simple and practical way, simulan na natin. Ano nga ba ang ETF? ETF stands for Exchange Traded Funds. Let's break it down. Exchange Traded means nabibili at nabebenta siya sa stock market na parang regular stocks. Habang open ang market, pwede kang bumili at magbenta anytime. So basically, flexible siya at hindi siya nakalock-in. Fund means hindi lang isang company ang hawak mo. Sa isang ETF, merong lamang stocks, bonds, commodities, or mix na investment. So instead na isang company lang ang binibili mo, isang basket ng investment ang hawak mo. At dito pumapasok ang pinakamalaking advantage ng ETF, ang diversification. Isipin mo ganito, parang basket of eggs ang ETF. Kapag isang itlog lang kasi ang hawak mo tapos nabasag, lugi ka kaagad. Ganyan ang feeling kapag isang stock lang ang hawak mo. Pero kapag ETF ang hawak mo, parang may basket ka na ng hundreds or even thousands of eggs. So kahit may ilang companies na bumagsak, may ibang companies pa rin na bumabawi. At kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng ETF pare-pareho ang laman. Kasi may mga ETF na nakafocus sa US stocks, technology company, dividends, bonds, real estate, or international markets. At karamihan ng ETF ay tinatrack ang index fund like S&P 500, total stock market, bond indices, tech sectors. So basically, ang ETF ang simple way para makapag-invest ng maraming assets at once without picking stocks one by one. Ngayon, bago ka makabili ng ETF, kailangan mo muna ng brokerage account. Think of it like an online banking. Pero instead na pang save lang ng pera mo, ito yung ginagamit mo para makabili ka ng investment. Parang ito yung bridge mo para makapasok ng stock market. At napapansin ko sa mga comments, marami pa rin ang nalilito dito. Kaya reminder lang, please do your own research and due diligence kapag pumili ng broker. For example, kung nasa US ka, ito yung mga common brokerage: Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, M1 Finance. Kung nasa Canada ka naman, I personally use Wealthsimple and Questrade. At para sa mga nasa Pilipinas, maraming gumagamit ng Interactive Brokerage, GoTrade, local brokerages. Pero kahit saan ka pa sa mundo, pareho lang talaga ang concept nila. Magkaiba lang sa mga fees, features, taxes, at available na mga investments. Ito ang hindi masyadong pinag-uusapan kung anong klaseng account ka dapat mag-invest. Kasi minsan, magaling kang pumili ng investment pero mali naman ang account setup mo at pwede kang matalo ng taxes. Especially dito sa Canada. Sobrang powerful ng mga registered account like TFSA, RSP, FHSA. Sa US naman, 401k, traditional IRA, at Roth IRA. Kasi depende sa account, pwede ka magkaroon ng advantages habang nag-i-invest. At over decades, sobrang laki ng difference niyan. Kaya bago ka ma-excite na bumili ng ETF, siguraduhin mo muna na tama ang account mo, strategy, at financial goals mo. Check mo na lang ang available na registered account sa country mo, then maximize it. Ngayon, ito yung isa sa pinaka-importanting part. Bago ka bumili ng ETF, kailangan mo munang mag-research. Kasi ito yung mga common beginner mistakes na lagi kong nakikita. Bumibili sila ng ETF dahil trending online. Pero hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang laman ng ETF. At delikado yan financially. Kasi hard-earned money mo yan. Every ETF kasi has different purpose,
different strategy, at different risk level. So basically, may mga ETF na aggressive, may ETF na mga conservative, at may mga ETF na focus sa growth. Kaya bago ka mag-invest, dapat malinaw sa'yo kung saan ba talaga napupunta ang pera mo. Kasi kapag hindi mo naiintindihan ang investment mo, para kang nagdadrive na nakapikit. For this example, gagamitin natin ang VFV ETF. Kasi nandito ako sa Canada at isa to sa pinaka-popular na ETF dito. At gusto kong turuan kayo kung paano talaga magbasa ng ETF. Hindi lang basta bili lang ng bili. Step 1, research the ETF. I-search mo yung ticker symbol. For example, VFV, usually lalabas agad ang mga public information tungkol sa ETF. Then go to fact sheet at dito magsisimula ang tunay na research. Step 2, understand the purpose. Pag nasa ETF page ka, ang unang tanong mo dapat, ano ba talaga ang goal nitong ETF? Sa case ng VFV, ang goal niya is to track the S&P 500. Meaning, ina-attempt niyang sundan ang performance ng top 500 large US companies. So kapag bumili ka ng VFV, hindi ka lang bumibili ng isang company. Nagkakaroon ka ng exposure like Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, at dahil market cap weighted ang S&P 500, mas malaki ang allocation ng biggest companies. So habang lumalaki ang biggest tech companies, mas lumalaki rin ang epekto nila sa ETF. At importante na maintindihan mo yan. Kasi maraming mga beginners, ang akala nila diversified agad sila, pero minsan heavily exposed pala sila sa tech sectors. Step 3, expense ratio. Next thing dapat mong maintindihan is ang expense ratio. Ito yung annual fee para mag-manage ng ETF. At ito ang pinakamagandang example. Ang VFV currently ay may management expense ratio na around 0.09%. Meaning 90 cents lang kada 1,000 invested every year. Mukhang maliit lang. Pero investing is a long-term game. At over decades, small percentage become huge money. Kaya maraming experienced investor ang sobrang curious sa fees. Kung makakita ka ng 0.25% or lower, mas way better. Because the lower the fees, the more money stays invested. At over 20 to 30 years, pwede talagang magkaroon ng malaking difference. Step 4, performance. Ito yung isa sa pinaka-importanting part. Huwag ka masyadong mag-focus sa mga short-term returns. Marami sa atin ang nakakakita ng ETF na malakas this year, biglang bibili agad. Maraming investment kasi ang magaling lang magpa-hype. Mas importante pa rin ang long-term consistency. For example, VFV delivered strong long-term returns because it tracks the S&P 500. So kung titignan mo, 3 months, negative 3.12%, year to date, negative 3.12%. 1 year, 13.66%. In 3 years, 19.12%. At dito mo mapapansin na hindi laging positive ang short term. Kasi may mga months or years, negative talaga ang market. Pero kung titignan mo ang performance in 5 years, 10 years, or since inception, doon mo mas makikita ang long-term trend. US large company kasi in history generated strong growth despite sa mga recessions, crashes, at mga market panic. Kaya investing is not about chasing the hottest investment this month. It's about staying invested in the long term. Next is ang holdings. Ito yung actual companies na hawak ng ETF. For example, sa VFV, malaking percent ng holdings niya ay nasa Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet. So kahit diversified siya, mas malaki pa rin yung exposure niya sa tech companies. At importante na mas maintindihan mo yan. Kasi kapag bumagsak ang isang malaking sector tulad ng technology, maapektuhan din ang ETF. Kaya hindi lang sapat na makita mo na S&P 500 ETF siya or diversified naman ako. Kailangan mo rin maintindihan kung saan talaga naka-invest ang pera mo. At dito pumapasok ang sector allocation. Ito yung percentage kung saan naka-allocate ang investment ng ETF. Kapag titignan mo ang VFV, mapapansin mo na hindi lang siya nakafocus sa isang sector. Merong information technology, financials, communication services, consumer discretionary, healthcare, industrial, consumer staples, energy, utilities, materials, at real estate. At yan ang gusto mong makita sa isang ETF. Hindi puro tech, hindi puro banks, hindi lang isang industry. Kasi kapag isang sector lang ang hawak mo, mas mataas ang risk kapag bumagsak ang sector na yan. Pero kapag spread out naman ang investment mo sa iba't ibang sectors, mas balance ang portfolio mo. At yan ang biggest advantage ng ETF. Automatic kang nagkakaroon ng exposure sa ibang-ibang parts ng economy sa isang investment lang. Next, nagbibigay ba siya ng dividends? At gaano kadalas?
monthly ba, quarterly, or yearly. For example, ang VFV ay nagbibigay ng quarterly dividends. Pero maliit lang yung yield niya compared sa mga dividend-focused ETF. Kasi ang focus kasi niya is long-term growth and total return. At again, walang tama o mali. Depende talaga sa goal mo bilang investor. Now, ito naman ang pinaka-common na beginner mistakes. And honestly, maraming investor ang hindi napapansin ito. Ang tawag dito ay fund overlap. Ibig sabihin, akala mo diversified ka. Pero pareho lang naman pala ang laman ng ETFs mo. For example, VFV and ZSP. Magkaiba yung ticker symbol. Pero pareho silang malaki ang exposure sa US large companies. So kahit dalawa ang hawak mo, halos pareho pa rin ang investment mo underneath. Marami kasi sa atin ang iniisip na kapag marami ang ETF, mas diversified ka. Pero hindi porket madami ang ETF mo, is diversified ka na agad. Kasi kung pare-pareho lang naman ang laman nila, parang inuulit mo lang din ang the same investments. Kaya mas importante na maintindihan mo kung ano ba talaga ang holdings ng company, anong sectors ang hawak niya, at gaano kalaki ang overlap nila. Because diversification is not about owning more ETF. It's about owning different types of investment that work together in your portfolio. Now, let's talk about one of the most powerful concepts sa investing, compounding. Huwag mong hayaan lang na naka-idle ang dividends mo. Kailangan mo siyang i-reinvest. Kasi habang tumatagal, dumadami ang shares mo. At yung additional shares na yon, pwedeng kumita ng dividends. Parang snowball effect. Ngayon, isa ito sa pinaka-common na tanong ng mga beginners. Magkano ba ang kailangan para makapagsimulang mag-invest? At ang sagot, depende sa broker na gagamitin mo. Kasi may ibang brokerage na may minimum deposit, pero meron din namang mga brokerage na nagsisimula kahit maliit lang. Sa panahon ngayon, mas accessible na ang investing. May mga platform na pwedeng magsimula kahit less than 100s lang. At yung iba, meron tinatawag na fractional shares. Kahit hindi mo kayang bumili ng buong one share, pwede kang makapag-invest gamit ang maliit na amount. Kaya huwag mong isipin na kailangan malaki agad ang pera para makapagsimula. Kasi kahit maliit lang ang pera mo, pwede ka pa rin mag-invest sa ETF or sa stock market. And honestly, ang pinaka-importanting part talaga is being consistent. And oo, kung malaki ang investment mo, mas malaki rin ang possible returns nito in the future. So para sa mga beginners, ang mas importanteng habit ay yung regular ka nag-i-invest. Kahit maliit lang. Kasi over time, small consistent investment can change something in your life. So paano ba magsimula? Step 1, open a brokerage account, then i-connect mo siya sa bank account mo. Step 2, deposit money. Step 3, choose your ETF. Step 4, invest consistently and long term. Ganun lang. Hindi mo kailangan i-complicate ang investing. Lahat ng mga successful investors nagsimula bilang beginners. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Sana po mas naging simple at mas klaro sa inyo kung paano gumagana ang ETF. Now, curious ako sa inyo. Anong ETF ba ang hawak nyo ngayon? At kung beginner ka naman, ano yung pinaka-confusing na part about ETF or investing? Comment nyo naman sa baba. Lahat ng mga comment nyo, binabasa ko. At syempre, kung nakatulong ang video na to, please don't forget to like, subscribe, share nyo sa family and friends na gustong matutong mag-invest sa ETF. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!